Ngayon ko lang napanood ang video ng Senate hearing kanina. Nag-hearing nga si Super Ate to the President, Amy Marcos, sa kanyang Senate Committee on Electoral Reforms. At abay, itong si Oñate na tumatayo na pinuno ng pirma, ay nako. Bagamat ayaw aminin sa pamamagitan ng mga pagtatanong ng Senador at ni Congressman Marcoleta, mukhang malinaw na kung sino talaga ang nasa likod ng PI na yan. Speaker Martin Romualdez. Ang pinaka-incriminating, ang pinaka-importanting napiga ni Manang Amy doon kay Oñate, saan ba ginawa yung pagpupulong na pinag-usapan itong PI na ito? Napaamin niya na ito po ay nangyari sa Forbes Park sa pamamahay ni Speaker Romualdez. Paano yan? Panay tanggi siya na wala ang kinalaman siya sa PI na yan at walang kinalaman ng congressman dito. Well, booking Mr. Speaker, nagsinungaling ka. Big time. Big time talaga ang pagsisinungaling mo. Dahil lumalabas ngayon na talagang itong pagsusulong ng pirma, pinagpulungan, nabuo doon sa bahay mo sa Forbes Park. Sarap na mga bahay ng aking mga kaibigan, no? Forbes Park talaga. Abay, nagulat ako, iba pa palang bahay ito, dun sa bahay na napuntahan ko, no? Sa McKinley. Ilan bang bahay mo, Mr. Speaker, dyan sa Forbes Park? Pahingi namang isa. Okay? Si Congressman Marcoleta, nagsalita na kapag napatunayan sa pagdinig na ito, na isang Mr. Speaker talaga ang nasa likod ng PI na yan, talagang baka sabihan na niya si Speaker na magbitiyo. Paano yan kung Marcoleta? Mukha naman po talaga na napiga ni Manang Amy ang katotohanan na si Mr. Speaker ang nasa likod nito. Siguro sasabihan mo na ngayon si Mr. Speaker na magbitiw na. Kasi ako dito sa Spokes Hour, ilang beses ko nang sinabi na para tayo po ay magkaisa muli, mabuo muli ang unit team, kinakailangan magbitiw si Speaker. Pero siyempre, sa ngayon po, ang dami nagsasabi sa kanya, solid tayo. Ganyan po talaga ang mentality at kultura sa House para silang mga langgam. Habang malakas ang Speaker, mga langgam na nagsisipsipan. So lahat sila, depende sa Presidente, depende sa Speaker. Pero ngayon, nagsinungaling po Paano naman mananatili sa pwesto bilang pangatlong o pang-apat na pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang isang sinungaling? Di ba sabi nila, ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw? So tingin ko, Mr. Speaker, time to say goodbye. Huwag ka naman mag-alala, 318 congressmen naman yang nasa Kongreso, hindi lang naman ikaw ang pwedeng mamuno dyan. Ako nga, nasa Kongreso ko ng 17th Congress, di ka naman kabahagi ng 17th Congress, nabuhay din naman kami. So hindi naman mamamatay institusyon kung wala ka. Ang kasama ko kasi nung 17th Congress, yung asawa niya, si Congresswoman Yeda, na hanggang ngayon po ay kongresista, third termer, pero bilang party list congresswoman. So sa tingin ko po, crucial yung impormasyon na nanggaling kay Oñate. Kahit anong deny pa nila, talaga naman pong napatunayan na nagpulong dun sa bahay mismo ni Mr. Speaker. Bakit mo naman sa bahay pa pagpupulungan ang tungkol sa PI kung gaya ng sinasabi ngayon ni Speaker na siya naman daw ay nakipag-meeting lang para sumuporta. Pero ang initiative daw hindi galing sa kanya. Kung gano'n, siguro dapat sa opisina lang yan ng speaker, nag-courtesy call at nagsabi, good luck and we will support you, let us know kung anong kailangan nyo sa amin. Pero kapag sa bahay, ibig sabihin yan, ayaw nyo makita sa publiko, unang-una. Tinago ang meeting. Pangalawa, intimate, kasi hindi naman lahat ng tao pinapapasok mo sa bahay mo. Ako bilang politiko rin po, bihira talaga ang mga taong tinatanggap ko sa tahanan ko. Kasi sagrado yan Walang politika sa bahay ko, no? Para sa pamilya ko yan. Pero pinapasok. Bagay, marami naman siyang bahay. Baka naman parang clubhouse lang niya yung pinuntahan. No? Pero that's not the point po. The point is, denial king. Until na booking. Ngayon, bago ng tono. Na tumulong lang sila sa proseso. Kumbaga, sila ay sumusuporta lamang dun sa pirma at hindi silang nasa likod. Paano po yan? Pinatawad na yung Anthony Abad, Attorney Anthony Abad, na mukhang the crucial link. Hindi ko alam kung sino itong Anthony Abad nito. May kilala kasi akong Attorney Anthony Abad, dating Tariff Commissioner. Pero hindi ko naman maintindihan kung anong link niya kasi unang-una, yung Anthony Abad na dating nakakilala ko na dating Tariff Commissioner, hindi po taga-UP. So mukhang dapat taga-UP yan, no? Dahil ang mga cast of characters ay mga taga-UP.
Si Anthony Avisado po, ang undergrad niya ay UP. At siya po ay may fraternity. Hindi ko lang po sigurado pero i-verify ko kung siya ay fraternity brother ni Mr. Espeker. I-verify ko po, hindi pa ako sigurado. Pero sigurado ko, undergrad niya ay UP, kung saan pumasok siya ng isang fraternity at ang law naman po niya ay nasa Ateneo. So, anong dapat gawin? Resign. Yan naman po ang panawagan din ng mga senador. Hindi nila pinagre-resign, pero ang sinasabi ni Senator Cheese Escudero, aba, i-rein in mo naman yung pinsan mo dito sa PI na ito, nagkakawatak-watak na tayo. All because gusto niya maging Prime Minister. O, di ba? Sobra naman yan. Masisira ang unit team dahil lang sa kagustuhan ng isa na maging Prime Minister. Wag naman po. So tingin ko po, it's really time to go. He's really more of a political liability sa inyo po. At sa tingin ko naman po, sa dami ng bumoto sa inyo at ang katotohanan na si VP Sara, suportado pa rin kayo, bagamat ang pamilya niya ay ayaw na sa inyo, pero si VP Sara, narariyan pa rin, tupad pa rin sa inyong pagkakasama, baka naman po, kakayanin niyo pa rin ang maging leader ng bansa, katulong si VP Sara, katulong si Senator Amy, at yung 317 pang mga kongresista na alam naman po nila na napakalaki ng mandatong nakuha ninyo at para sa politiko, really respeto po kayo dahil sa 31 million boto na nakalap nyo ng huling eleksyon. So, ang lesson ngayon, resign Mr. Espeker. Dahil wala na po tayo ng tiwala, ang taong bayan sa tiwala sa kahit anong sasabihin ninyo. Yan po ang problema kapag nag-booking kayo na nagsisinungaling. Wala na pong tiwala ang tao sa inyo. At paano naman po yan? Kayong apat na pinakamataas na opisyalis ng bayan. Hindi na po pwede. Lack of trust and confidence. Pero kongresista pa rin naman kayo. Patuloy pa rin kayong kabahagi ng Kongreso. Agree or disagree? Tignan po natin ang mga views ng ating mga viewers. Okay? Si Ju, Attorney Roque, salamat sa taglay mong conviction at kaalaman para ipaglaban ang karapatan ng mga mamamahayag at paninindigan na tayo ay nakapaloob sa demokrasyang bansa na may malayang pananalita. Ay, o nga pala po, no, kanina ay naghain kami ng petisyon laban sa order ng National Telecommunications Commission, abay, suspendido indefinitely ang prangkisa ng SMNI, samantalang malinaw sa naging desisyon na ng Korte Suprema na ang kahit anong paghihimasok sa prangkisa, pag meron ng prangkisa, talaga namang pong yan ay babasahin na bilang paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. OFW Job Home Blooms, hello po sir, watching from Ireland, shout out Mindanao Duterte. Kanina po talaga, touch na touch ako dun sa mga mamamahayag na naghain ng petisyon kasi first time ko po na naging kliyente ang mga talagang ordinaryo mga mamamahayag na ayaw maging bahagi ng balita. Yung mga dating mga mamamahayag na represent ko po talaga, mga aktivista sila. In fact, tinutulak sila ng mga pulahan, no, na magsampa ng mga kaso para lang mapahiya ang administrasyon. Pero ako naman, nakipagsama ako sa kanila kasi paninindigan ko talaga ang malayang pananalita, no, at pamamahayag. So parang nagkaroon kami ng common ground. Pero ito po talaga mga SMNI dahil sila po ay ordinary mamamayan, they do not want to call attention to themselves at sila po ay naging mamahayag dahil kabahagi po yan ng kanilang pananampalataya na itaguyod nga yung misyon na ikalat ng katotohanan. Nakakataba po ng puso kasi mantakin mo, tumayo sila laban kay Mr. Espeker at ang buong Kongreso na naging dahilan na indefinitely suspended ng kanilang prangkisa ng NTC. Minerva Oki, hello po Sir Harry, watching from Japan. New subscriber po, God bless. We love Tatay Digong. Maraming salamat, Minerva OKL. Kath CLVR, Spox, ano ang inyong opinion hinggil sa video kung saan parang hindi pinansin ni FL si VP habang paakyat sila ng eroplano? Watching from Paris. Well, una-una, may mandato po si VP Sara. So sana po hindi nangyari yon. Pangalawa, tanongin niyo na lang si FL dahil siya naman yung hindi pumansin. Okay? Sana po yung 55 million na sinasabi ni